Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta at isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Elias. Nasa 47 years old na at dating nakatira kami ng asawa kong si Deli dito sa Project 8 Quezon City. Kamakailan lang ako naging subscriber ng channel mo. At isa sa mga unang kwentong napakinggan ko ay yung Premium Street Extension. Nagkataon namang dito rin kami sa Premium Street nakatira pero sa kabilang side kami. Malapit lang sa GSIS Village Elementary School. Well, dito kasi sa barangay Sangang Daan ng Premium Street ang pinakamahiwaga sa lahat. Dito lang sa side namin ay marami ka nang maririnig na mga white ladies na nagpapakita. May naririnig din kaming chismis noon na doon mismo sa GSIS Village Elementary School ay may mga duwende at kabre sa loob ng school nila. Lalo na raw sa likod ng Mayfield Hall kung saan ay nagkaklase ang buong grade 6. Ang kwento sanang ibabahagi ko sa inyo ay naganap ay ilang taon nang nakakaraan. Natatandaan ko bagong lipat lamang kami ni Deli noon at unang araw pa lamang kami sa inuupahan naming bahay sa Premium Street. Hindi ito up and down ngunit malawak ang bawat sulok ng bahay. May garahe din po ito at bodega sa likuran. Hindi mahalata ang kalumaan ng bahay dahil taon-taon ay palagi itong nire-repair at pinapipinturahan ng bago. Sobrang tahimik ng lugar namin pag summer dahil nasa bakasyon ng lahat ng mga estudyante. Pero kapag may pasok ang mga bata, naku parang palengke ang lugar namin. Dahil sa nagkalat na mga tindera at mga estudyante at mga magulang. Papadudot masaya kami sa naging desisyon naming tumira dito sa barangay Sangang Daan. Dahil tahimik ang lugar at hindi kami maabala sa tuwing matutulog na kami kapag gabi. Ang ayaw ko lang sa lahat ay ang mga maiingay na sasakyan na animoy nakikipag-racing kung magpatakbo ng kanilang mga pinapasada na siyang bumabasag sa katahimikan, lalo na kung sasapit ang dilim. Kaya ang lugar na yon, ang tamang tirahan para sa aming mag-asawa. Pagkaraan ng ilang mga araw ay inihanda ng asawa ko ang mga labada at dinala sa garahe upang doon maglaba. Total ay wala rin naman kaming kotse kaya ginawa na lang naming tambakan ng mga labahan ng garahe. Habang siya ay nagbabanlaw ay nagluluto naman ako ng tanghalian. Palibas ay katutubong kapangpangan kaya marami akong alam sa kusina. At hindi sa pagmamayabang papadudot ay magaling talaga akong magluto. Samantala nasa kalagitnaan ako ng paglalaga ng baka. Nang may marinig na kumakalabog sa loob ng bodega. Napasulyap ako doon at pinakinggang mabuti ang ingay. Malinaw sa pandinig ko. Parang tao ang gumagawa ng kalabog. May naririnig pa akong mga umuungol at nagwawala. Saglit kong pinatay ang kalan at lumapit sa pintuan ng bodega. At dahan-dahang binuksan yon. Pagbukas ko ay huminto ang mga kalabog. Tumuloy ako sa loob at inikot ko ang paningin sa bawat sulok ng bodega at wala akong makitang iba maliban lamang sa sirang mga kagamitan. Tulad ng telebisyon, radyo, aparador, papag, ventilador at mga punit-punit na kurtina.
Paglingon ko sa bandang sulok ay nakakita ako ng isang washing machine. Nilapitan ko ito at pinagmasdan at nagtaka ko kung bakit itinambak na lamang sa bodega ang washing machine na yon. Nang tingnan ko ay bago pa lamang ito. Wala pang kahit na anong sira o bakbak. Tinignan ko ang saksakan, makintab pa rin at halatang hindi pa nagamit, kaya tinawag ko ang asawa ko sa garahe at pinapunta sa bodega. Tingnan mo to, Deli. Baka pwede pang gamitin ito. Subukan kaya natin, ang sabi ko kay Deli habang itinuro ang washing machine. Nang hawakan ito ni Deli at binuksan ang takip para tingnan ang loob ay nakita ko mukhang imported ang washing machine at hindi pa nagagamit. Mukhang bago pa lamang to ah. Tingnan natin kung gumagana pa, dalhin natin sa garahe. Aniya at binuhat naming dalawang washing machine upang masubukan kung gumagana pa ito. Laking tuwa namin mag-asawa dahil gumana nga ito at wala pang palya. Nakapaglaba pa ang asawa ko at dahil doon ay mababawasan ang pagod niya sa pagkukusot ng mga damit. Sayang naman, bakit kaya iniwan to ng may-ari? Wala naman palang diferensya. Nagtatakang wika ni Deli habang pinagmamasdan ng pag-ikot ng mga labada namin sa loob ng washing machine. Naku Elias, pumunta ka nga ulit sa bodega. Baka may makita ka pang mga gamit doon na pwede pa nating mapakinabangan. Suhestyon pa niya sa akin. Sige, titingnan ko. Sagot ko naman. Muling pumasok ako sa bodega, ngunit nang inspeksyonin ko ang mga gamit doon ay parang wala na kaming pwedeng mapakinabangan pa. Sira ng lahat at halos baluti na ng alikabok ang mga sapot ng gagamba. Ngunit may napansin ako sa pinanggagalingan ng washing machine na kinuha namin kanina. Pinulot ko ang isang lumang family picture na nasa sahig at hindi namin iyon nakita dahil nasa ilalim yon ng washing machine. Kanina nang buhati namin ito. Isang mag-asawang nasa pawang edad 40 at 50 ang nakita ko sa litrato kasama ang dalawang batang babae na nasa edad 10 at 15. Sa isip-isip ko, baka ito ang unang pamilya na tumira noon sa bahay na inuupahan namin ngayon. Muli akong bumalik sa kusina para ipagpatuloy ang niluluto. Wala sa kaloobang nadala ko ang litrato. Pagkahinto ng washing machine sa pag-ikot ay kinusot pa ni Deli ang ilang mga labada para makasiguradong maputing-maputi ang kanyang mga labada. Maselan kasi ako sa mga damit lalo na sa mga kulay puti. Habang nagkukusot ang asawa ko ay may lumutang sa tubig. Nang hawakan niya ito at inangat ay napatiling na lamang si Deli dahil isang mata pa lang nahawakan niya. Isang mata ng tao at may bahid pa ng dugo. Inihagis niya ito at napatakbo siya palabas sa garahe. At nagkabanggaan pa kami ng asawa ko. O Deli, bakit namumutla ka? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. May nakita akong mata na lumulutang sa mga damit natin. Puno ng dugo. Nanginginig na sabi niya sa akin. Agad naming pinuntahan ang washing machine at drainain namin ang tubig pero wala akong nakitang kahina-hinala. Tinanong ko naman kung saan niya itinapon ang eyeball na nakita niya at tinuro niya yon sa akin pero paglapit namin ay wala akong nakita. Halika na't kumain na tayo. Mamaya mo na ipagpatuloy ang mga labada mo. Baka lumamig na ang sabaw. Yaya ko na lamang kay Deli. Nanginginig pa rin sa takot ang asawa ko at napalingon muli sa washing machine. Halika na, sabi ko pa kay Deli at hinila ko na siya papunta sa kusina. Nawala na sa isip ni Deli ang nakita kanina nang matikman niyang niluto kong nilagang baka. Elias, ang sarap mo talaga magluto. Hindi ako nagsisisi na mag-asawa ng kapangpangan. Pagpuri ni Deli sa akin habang nginunguya ang laman na manamis-namis at sabay higop ng sabaw. Natawa na lamang ako dahil palaging ganon ang linya ng asawa ko sa tuwing pinupuri ako nito sa mga putahing luto ko. At hindi rin naman ako nagsisisi na mag-asawa ng isang matakaw para sulit na sulit ang pagod ko sa pagluluto
Biro naman na ibinigay ko sa asawa ko sabay tawa. Tinapik ako ni Deli sa braso dahil sa sinabi ko. Nako, sa totoo lang hindi naman ako mahilig kumain ng marami no. Kahit 30 anyos na ako ang sexy pa rin ng katawan ko. Kaya lang naman ako tumataba ng ganito dahil sa sarap mong magluto kaya hindi ko mapigilan na makarami. Nakangiting tugon pa ni Deli. Papa Dudut, napakasaya naming mag-asawa kahit wala pa kaming anak. Ayaw muna kasing magkaanak ni Deli hanggat hindi pa ako nakakahanap ng maayos na trabaho dahil baka hindi namin ito mapakain ng maayos at maibili man lang ng gatas. Noong panahon kasing yon, freelance o part-time lang ang work ko. Walang kasiguraduhan kung may kikitain ako o wala. At saka may pagkamaarte ng kaunti si Deli. Kaya nga hindi pa kami gaanong nakakaranas ng matinding suliranin dahil sa pagiging maarte at mailap ni Deli sa ibang mga bagay. Pagkaraan ng ilang araw ay may bisitang dumating sa amin si Edwin, ang kaklase ko noong kolehiyo at matalik kong kaibigan. O, kumusta ka na, Brad? Bakit ang tagal mong hindi bumisita sa amin? Kumusta na pala yung trabaho mo dati? Tungkol pala saan yun? Naghahanap kasi ako ng trabaho ngayon eh. Pangungumusta ko sa kaibigan. Naupo-upo kami sa sofa at naglapag si Deli ng mainit na kape sa Chinese table at inalukan ng merienda si Edwin. O sige, kayo munang bahala dyan. Mamalengke muna ako. Paalam ni Deli bago lumabas. Pasensya ka na, Brad, kung ngayon lang ako bumisita ulit after 2 years. Hindi ko kasi kagad nabalitaan na lumipat na pala kayo. Akala ko kasi nasa Paradise Village pa kayo. At saka busy rin ako sa trabaho ko noon kaya lang wala na ngayon eh. Kwento ni Edwin sa akin. Tila makahulugan ang sinabi nito na para bang may nais ipaalam sa akin na hindi masabi-sabi. Ganun ba? Sayang naman. Maaari mo ba akong tulungang makahanap ng trabaho? Tanong ko sa kanya. Bagyang hindi nakasagot si Edwin. Pinag-iisipang mabuti kung ano ang sasabihin. Sige ba? Kapag may time ako, bibisitahin ulit kita dito at sabay tayong hahanap ng trabaho. Pangako ni Edwin sa kaibigan. Ngumiti ako. Sige Brad, teka lang ha. May kukunin lang ako sa kwarto. Paalam ko at umalis muna sandali. Naiwang mag-isa si Edwin sa sala. Tumayo siya at nilingon ang paligid. Ramdam niyang nangangati na naman ang kamay niya. Parang uhaw na magnakaw. Yun ang tinatago niya sa akin. Ang totoo ay nakulong si Edwin sa loob ng 3 taon matapos siyang mahuli ng mga pulis na nagbebenta ng mga droga at nagnanakaw ng sasakyan noon. Ang tinutukoy niyang trabaho na wala sa kanya ay ang pagnanakaw at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. At ngayon ay hindi na naman niya mapigilan ng mga kamay na magnakaw dahil sa sobrang kagipitan. Pati kasi ang perang kinita niya sa pagbebenta ng shabu noon ay kinuha din ng batas kaya wala nang natira sa kanya. Maya-maya ay lumabas si Edwin at tumungo sa harapan ng garahe. May narinig kasi siya na parang may nagtatawanan doon. Kaya minabuti niyang silipin para makasiguradong walang tao. At wala ngang tao doon. Ngunit saan nanggagaling ang mga tawanan? Muli niyang narinig ang mga boses ng mga humahagik. Batid niyang nasa garahe lamang yon. Inikot niya ang kanyang paningin sa bawat sulok ng garahe at hinahanap kung saan nanggagaling ang mga boses. Nagmumula yon sa loob ng washing machine. Nilapitan niya ito at tinanggal ang takip subalit bumaliktad ang sikmura ni Edwin nang makita ang 3 pugot na ulo ng tao sa loob ng washing machine. May kasama pang putol na mga kamay at durog na mga bungo. Napasigaw si Edwin at napaatras. Nang sinubukan niyang tumakbo ay natisod siya at sa pagkakataong yun ay hindi na siya nakatayo hanggang sa umangat ang dugo ang ulo ng isang babae sa washing machine. Umaba ang buhok nito at sumayad sa lupa. Humingi ng saklolo si Edwin subalit hindi na niya nagawang makapagsalita nang bumalot sa buon niyang katawan ng buhok ng ulo ng babae at hinila siya papasok sa loob ng washing machine. Samantala ay lumabas naman ako ng kwarto at nagtungo sa garahe dahil parang narinig kong sumisigaw si Edwin doon.
"Brad, ayos ka lang ba?" tanong ko habang lumilinga-linga sa paligid. Walang boses na tumugon. Napansin kong walang takip ang washing machine at gumagana pa ito. Dinig na dinig ko ang tunog ng makina nito sa loob. Pagsilip ko doon ay bumungad sa akin ang kasindak-sindak na eksena. Umaapaw ng dugo ang washing machine at umiikot ang mga putol na katawan ni Edwin doon. Kasama ang ulo nito at nakabuka pa ang bibig. Napatili ako na parang babae at tumakbo palabas ng garahe. Kinahapunan ay nilabas ng mga pulis ang putol-putol na katawan ni Edwin at nilagay sa malaking plastic. Halos wala akong maisagot sa mga ito kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya. Hindi ko po talaga alam kung paano siya namatay. Wala namang nakapasok dito sa amin kanina. Wala namang mga sirang gamit at wala rin pong ninakaw. Nagpunta lang ako kanina sa kwarto para kunin yung naka-charge kong cellphone tapos narinig kong may sumigaw sa garahe at pagpunta ko doon, ganyan ang nakita ko. Paliwanag ko sa isang pulis na kausap ko. Baka sa mukha nilang lahat ang pagtataka dahil sa hindi may paliwanag na kaso kung paano pinatay si Edwin at kung sino ang pumatay. Hanggang sa naalala ko may CCTV sa isang poste sa kabilang side ng kalye at kung gumagana ito, siguradong mahahanap nito ang garahe namin. Tinuro ko yon sa mga pulis at i-check down nila ang footage. At yun nga papadudot, nang i-check ang CCTV footage ay nagulat ako at ang mga pulis na nakita namin. Sa video nakita namin nataranta si Edwin at balak sanang tumakbo pero nada pa ito. Mamayang kaunti ay may tila itim na figura na may mahahabang galamay ang humila sa kanya. Yung quality ng video kasi ay hindi malinaw so ang itim na figurang nakita namin ay sobrang labo. Tapos ay may lagging pa. Ang pinakahuling eksena ay nakita namin na ipinasok ng itim na figurang yon si Edwin sa loob ng washing machine. Nagkatinginan kaming lahat sa napanood naming video. Anong klaseng nilalang yon? Sabi ko. Lumalabas kasi na parang babae yung pumatay kay Edwin. Sabi pa ng pulis. Kaming dalawa lang ni Deli ang nakatira dito sa bahay at imposibleng asawa ko yung pumatay kasi umalis siya noon para mamalengke. Ang sabi ko. Mamayang kaunti ay dumating na rin si Deli sa police station at inimbestigahan. Ipinagpilitan niya talaga na wala siya noong naganap ang krimen dahil dito ay naging palaisipan sa mga pulis ang nangyari noon kay Edwin. Pagsapit ng gabi ay pinuntahan ni Deli ang caretaker ng bahay. Ang malit na tirahan ng taong yon ay malapit lamang din sa bahay na inuupahan namin. Mag-isa niyang pinuntahan ang caretaker ng bahay. Ako naman ay nagpaiwan upang bantayan ang bahay nila. Magandang gabi ho, Mang Badong. Pasensya na sa abala. Ang bati ni Deli nang pagbuksan ako ng pinto ng matanda. Butit napasyal kayo dito, Deli. Ano bang maitutulong ko? Nakangiting tugon ni Mang Badong. Pinapasok niya ang asawa ko at pinaupo sa silya pagkatapos ay saka ito nagsimulang magkwento. Sinabi ko ang nangyari kay Edwin pati na ang unang mga nakita niyang kakaiba sa loob ng washing machine. Iha, sa palagay ko ay may kinalaman ng dating may-ari ng bahay sa mga nangyayari ngayon sa inyo. Seryosong tugon nito. Talaga ho? Alam niyo ba kung ano ang meron sa iniwan nilang washing machine? Curious na tanong ni Deli sa caretaker. Dati nila akong katiwala sa bahay na yan. At ang may-ari ng bahay na yan ay ang pamilya Acuña. Malayong kamag-anak ng dating barangay chairman. Noong naninilibihan pa ako sa kanila, palagi nagkakagulo at nag-aaway-away ang pamilyang yun. Parang mga aso't pusa. Hindi magkasundo. Palibasa ay pareho mga lulong sa bisyo ang mga mag-asawa dati dyan. Yung lalaki, drug addict. Yung babae naman, lalakero. At yung mga anak nila natuto ng magsugal. Pero isang gabi ay nadatnan ng lalaki na nagal sa balutan na ang babae. Gusto na raw nitong lumaya sa pamamahay na yan dahil gustong sumama sa lover niya. Pero nagalit ang lalaki at hindi pinayagan si babae. Kaya ayon nag-away sila, napatay pa nga ng lalaki yung asawa niya. Nakita yon ng mga anak nila, sunod din itong pinatay yung mga anak nila. Palibasa ay drug addict nga, wala na
sa tamang katinuan kaya hindi na niya alam kung sino ang mga sinasaksak niya. Pinutulan niya ng mga kamay at paa ang pamilya niya at pinugutan pa ng ulo. Tapos ay nilagay niya sa washing machine ang putol-putol na katawan ng mga biktima. Lahat yun ay nasaksihan ko sa loob ng bahay na yon. Kaya yung lalaki tumakas para hindi mahuli ng mga pulis. At bago ko umalis ay mahigpit ang bilin niya sa akin na huwag ko daw ipagsasabi kahit kanino ang mga nangyari. Kaya ang ginawa ko ay tinago ko sa bodega ang washing machine at pinaupahan ko na lamang ang bahay para kumita. Maswerte nga ako at dahil hindi niya ako pinatay. Kwento pa ni Mang Badong. Kung ganon, bakit po nga patay yung washing machine ng mga inosenteng tao tulad ng kaibigan ng asawa ko? Bakit kami hindi nito pinatay? Nung una naming nakita ang washing machine sa bodega at bakit wala kaming nakita mga putol na katawan doon? Nalilitong tanong ni Deli. Ang pinapatay lamang ng washing machine ay yung mga taong masama. Yung mga drug addict, lalakero o babaero at yung mga lulon sa bisyo. Sagot pa ni Mang Badong. Ibig sabihin yung kaibigan ng asawa ko ay drug addict o something? Kunot noong tanong pa ni Deli. Baka. Maikling tugon pa ni Mang Badong. Kung mga masasamang tao lang ang pinapatay ng washing machine, bakit pa kami mag-aalala? Mabuti nga yun para maubos ang mga masasama sa mundo, hindi ba? Wika pa sana ni Deli pero agad siyang pinigilan ni Mang Badong. Hindi mo masasabi yan, iha, dahil kapag nagpatuloy sa pagpatay ang washing machine, maiipon sa loob ang kaluluwa ng mga taong masasama. At sa pagkakataong yun ay lalo silang lalakas at magiging mabangis. At kapag lumabis na ang lakas nila, may posibilidad na pumatay na rin sila ng mga tunay na inosente, babala pa ng caretaker ng bahay. Kung ganon, tulungan nyo kaming ihinto ang washing machine sa pagpatay bago pa lumala ang lahat, ang sabi pa ni Deli. Sige, tutulungan ko kayo dyan. Kabadong sagot pa ni Mang Badong. Samantala, mag-isa ako sa garahe habang walang patid na pinagmamasdan ng washing machine. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mahulaan kung paanong namatay si Edwin sa loob ng washing machine. Sumakit na nga ang ulo ko sa kakaisip kaya sumandal ako sa pintuan ng garahe patalikod sa washing machine at may tinawagan ako sa cellphone ko. At ang tinawagan ko yung kabit ko noong panahong yon, si Marisa. Hello babe. Kumusta ka na dyan sa bagong kondo mo? Pasensya ka na kung hindi kita mabisita. Naghihintay pa kasi ako ng tamang tiyempo para matakasan ng asawa ko ang sabi ko sa kabilang linya. Ganon ba babe? Wala naman ako magagawa kundi ang maghintay Miss na nga kita. Lalo na yung mga luto mo, ang sabi ni Marisa sa akin. Miss na rin naman kita Hayaan mo kapag nagkapera na ako pupuntahan kita ulit dyan. At ipagluluto kita ng masasarap na pagkain. Yung mga putayang hindi pa natikman ng asawa ko. Nakangiting sabi ko sa babaeng kausap ko sa cellphone. Papadudot ng mga panahong yon ay aaminin kong naliligaw ako ng landas. Mahal ko po si Deli pero hindi ko kayang maging tapat sa kanya. Bagamat si Marisa ay hindi ko naman talaga mahal kundi para usan lang. Ng mga panahong yon si Marisa ang boss ko sa isang part-time job ko. At para hindi ako mawala ng kikitain ay kinakabit ko siya. Siya naman ang unang nagpakita ng motibo sa akin. Lalaki naman ako, handa kong tukain kung ano man ang lumapit sa akin. Sa kabilang banda ang hindi ko alam noon habang may kausap ako ay muling gumana ang washing machine. Lumabas mula doon ang magkapares na putol na kamay at gumagapang ito papunta sa kinakatayuan ko. Nasa kalagitnaan ako ng pakikipag-usap nang bigla na lamang akong hablutin ng magkapares na kamay. May pambihirang lakas sa mga ito at nagawa pa nitong maitumba ko. Nabitawan ko ang cellphone ko matapos akong kaladkarin papunta sa washing machine ngunit saktong dumating naman sina Mang Badong at Deli. Naabutan na lang nakadapa ako sa sahig habang hinihila ako ng mga kamay papunta sa loob ng washing machine. Parehong nagunad sina Mang Badong at Deli. Humugot sila ng lakas ng loob para lapitan ako at hilahin pabalik. Sa kabutihang palad ay nabawi naman nila ako.
Tumakbo ang mga kamay pabalik sa washing machine nang mabitawan nito ang mga paa ko. Elias, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalala ang tanong ni Deli. Elias, sinabi pala sa akin ni Mang Badong na may pinatay daw sa bahay na ito at nilagay sa loob ng washing machine ang mga katawan nila. At mga masasamang tao lang daw ang pinapatay ng mga ito. Ibig sabihin ba may ginawa ka ring kasamaan? Kaya munti ka na ring patayin ng washing machine? Diretsang tanong ni Deli at walang paligoy-ligoy. Biglang naalala ko ang aking itinatagong lihim. Ngunit dahil sa nangyari kanina sa akin, napayakap ako lalo sa asawa ko at nagsisi. Patawarin mo ako, Deli. Patawad. Mangiyak-ngiyak kong pagmamakaawa. Subalit naputol ang eksena nila nang muling gumana ang washing machine at lumabas doon ang ulo ng isang babae na may mahabang buhok. Napalingon ako. Si Deli at Mang Badong sa washing machine at nagulat. Sumayad sa lupa ang buhok ng babae at pumulupot ito sa mga braso ni Mang Badong at hinila siya papunta sa washing machine. Natumba siya at nagsisigaw at hindi na namin nagawang makatayo na mag-asawa sa sobrang takot. Bakit niyo kinukuha pati si Mang Badong? Wala naman siyang kasalanan sa inyo ah. Naglakas loob na tanong ni Deli sa babae. Maya-maya ay may lumitaw pang isa sa loob ng washing machine. Isang dugoang lalaki at may nakatarak pang itak sa ulo nito. Pinatay niya kami. Galit ang boses nito. Nagbabaga ang mga mata sa galit. Ano? Napasigaw ang asawa ko sa pagkagulat. Nagsunungaling si Mang Badong kay Deli. Ang totoo, binalak din ng lalaki na patayin si Mang Badong para hindi ito makatakas at makapagsumbong, ngunit lumaban ito. Nang makakuha ng itak si Mang Badong sa kusina ay itinarak niya ito sa ulo ng lalaki. Self-defense. Nang bawian ng buhay ang lalaki ay nilagay din ang katawan nito sa loob ng washing machine kasama ng pamilya nito. At itinago ni Mang Badong ang washing machine sa sulok ng bodega para hindi na maggamit pa. Hindi niya alam na isa palang malaking pagkakamali ang ginawa niyang yon at doon ay nagsimulang kapitan ng sumpa ang washing machine. Ngunit ng gabing yon din ay napadid ang sumpa dahil napatay na ng washing machine si Mang Badong. Tulad ni Edwin ay nagpira-piraso rin ang katawan nito at umiikot-ikot sa washing machine habang umaapaw ang dugo nito sa loob. Nagtapos ang lahat sa pagkamatay ng matanda. Hindi agad kami nakakibong mag-asawa ng mga sandaling yon. Hindi kami makapaniwala sa lahat ng naganap at natuklasan. Para bang malalaglagan kami ng utak sa sobrang takot. Maya-maya ay napatayo kami at tinignan ang loob ng washing machine. Pinagmasdan namin ang umiikot at putol-putol na katawan ni Mang Badong sa sarili nitong dugo na umaapaw sa loob. Hindi nagtagal ay tumigil ang makina ng washing machine at unti-unting humupa ang dugo mula roon. Nagpapatunay na talagang tapos na ang sumpa. Napayakap na lamang si Deli sa akin ng mga oras na yon. Kinabukasan ay dumating ang mga pulis pero hindi sila naniwala sa sinabi namin kaya hinuli nila kami. Ang nakapagtataka ng mapanood ang CCTV footage, kami ni Deli ang nakitang pumatay kay Mang Badong. Hindi kami makapaniwalang mag-asawa. Tapos nung pinaview ulit sa amin ang isa pang CCTV footage na nakuhanan noong araw na namatay si Edwin, ay si Deli ang nakitang pumatay sa aking kaibigan. Sobra kaming naguluhan sa mga nangyari. Bakit ganoon ang nangyari? Yung washing machine ang pumatay at hindi kami. Pero kahit anong pilit namin ay hindi talaga sila naniwala. Hanggang sa may mga lumabas pang investigasyon na sangkot din pala kaming mag-asawa sa mga pagpatay noon sa Sauyo, Tandang Sora at sa Baisa. Gulong-gulo ang isipan namin ni Deli bakit ganon ang lumalabas na nangyari. Hanggang sa makulong na nga kami pero nang mahatulang kami ay dinala kaming mag-asawa sa magkaibang mental hospital. Hindi na kami nagkita ng asawa ko simula noon at hindi ko alam kung saan nila dinala noon si Deli. Tinanong ko naman kung bakit ako dinala doon sa mental sa halip na makulong. Ayon sa nakausap kong psychiatrist ay meron daw kaming schizophrenia ni Deli.
Iba raw ang realidad namin sa totoong nangyayari. Yung akala kong tahimik naming pamumuhay ay hindi pala. Mamamatay tao pala kami. At yung washing machine na yon ang naging daan para malaman namin ang katotohanan. Sa ngayon ay nasa mental institution pa rin ako. Wala pa rin akong balita kay Deli hanggang ngayon. Pero noong payagan akong magkaroon ng cellphone bilang part ng aking therapy ay nalaman ko mula sa isang kamag-anak namin na dinala pala si Deli sa isang mental institution sa probinsya niya. Pero sa kasamaang palad ay namatay daw ang asawa ko makalipas ang 1 taon. Siyempre naiyak ako noong malaman ko yon pero wala na akong magagawa pa. Kaya eto ako ngayon. Nagpapagaling pa rin sa aking sakit. At kahit na pinayagan akong gumamit ng cellphone ay palagi itong minomonitor ng nag-aalaga sa akin. At sa kanya ko nga nalaman ang tungkol sa Papa Dudut YouTube channel. Kaya ayun, naging routine ko na tuwing gabi ay nakikinig ako sa inyong channel. Papa Dudut, pagpasensahan nyo na kung magulo ang kwento ko. Pero sana'y maintindihan nyo ito at mapili pa rin itampok sa inyong programa. Muli maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Elias. Maraming salamat kay Elias sa pagpapadala mo ng iyong sulat sa aming programa. Baka may mga ilan po sa inyo ang malito sa kwento ng ating letter sender ngayon. Si Elias ayon sa findings ng kanyang psychiatrist ay meron pong schizophrenia. At yung ikinuwento niya sa atin ay produkto ng kanyang sakit. Pero ang totoo, walang pumapatay na washing machine kundi siya at ang asawa niyang si Deli ang gumagawa ng krimen. Hindi natin ito alam kung paano nagsimula ang lahat at kung paano sila nauwi sa pagpatay. Pero ipinakita ng kwentong ito na hindi lahat ng kababalaghan ay tunay ngang kababalaghan. Dahil may ibang bunga lamang ng kanilang sakit sa pag-iisip. Sa may mga kakilalang may sakit sa pag-iisip tulad ng schizophrenia, ay huwag natin silang katakutan at sa halip ay samahan at tulungan po natin sila. Samahan natin sila sa mga espesyalista at huwag silang iwanan sa gitna ng mga pagsubok. Dahil ang mga katulad ni Elias ang mas nangangailangan ng gabay at pangunawa. Samantala, dalangin po natin na sana'y gumaling na itong si Elias sa kanyang sakit at maging maayos na ang kanyang buhay. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din ang Gianna Vlogs para po sa aking personal na pag-upload ng mga weekly vlog ng aking pamilya. Sana po ay makapag-subscribe na po kayo dyan ha. Gianna Vlogs. Salamat po. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa pagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka.
Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.